Hello everyone! Welcome to my channel. This is Teacher Jeff. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-access at paano i-install ang DOST courseware sa laptop or sa desktop ninyo. So bago tayo magsimula, huwag niyong kakalimutan na mag-like at mag-share sa inyong mga kaibigan tungkol sa video na ito. At sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel upang matulungan nyo ako at suportahan nyo ako para gumawa pa ng mas maraming educational videos na katulad nito. Okay? Okay, so ngayon simulan natin. Paano ang pinakaunang tanong is paano ba natin ma-access ang DOST courseware na ito? So actually merong iba't ibang pamamaraan kung paano ninyo ma-access at ma-install ito. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano i-access ito from a browser. Okay? Bale, ang pamamarang ito ay dito malalaman nyo kung paano may install siya sa laptop at desktop ninyo, pero meron din siyang ibang pamamaraan na kung saan pwede nyo ma-install siya sa mga cellphones ninyo. Okay? So hindi lang siya nagagamit sa laptop at desktop, kundi sa lahat ng mga mobile devices ninyo. In fact, sa Google Play ay gumagana ito at kahit sa Apple App Store ay pwede nyo rin itong ma-download. At ang pinakamaganda sa DOST courseware na ito ay libre. Libreng software na magagamit ninyo as guide para sa inyong science and mathematics courses. At ang pinaka-advantage pa nito ay ito ay isa sa mga e-learning platform na libreng nagagamit ng lahat. Okay? So, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin. So, unang-una, sa paraang ito ay kailangan nyo lang munang gumamit ng browser. So, dito sa example ay gumagamit ako ng Google Chrome. So, pwede kayong gumamit kung ano man yung meron sa laptop or desktop niyo. So, may yung pinakasimpleng paraan is actually gamitin niyo lang yung Google search na to. Pero kung hindi kayo gumagamit ng Google, gumagamit kayo siguro ng Yahoo or Bing or kung ano man yung search engine niyo, hanapin niyo lang yung location kung saan pwede kayong mag-search ng kahit ng information, or para hindi kayo masyadong mahirapan, pwede nyo i-direct ang i-type na lang dito sa address bar ang website na pupuntahan ninyo. Okay? So, ito, pwede kayong pumunta dito, SEI, pwede nyo hanapin yan, or pwede nyo hanapin siguro yung DOST courseware. Sabihin natin, courseware, para makita ninyo kung nasaan ang DOST courseware na to. So, syempre, magkakaroon ng mga searches para malaman ninyo. Yung isang paraan din is, pwede nyo i-directa na lang. So, para hindi kayo mahirapan, pwede nyo i-direct ang i-type ang website nila. Punta lang kayo sa sei.dost.gov.ph. So, ito yung website ng Science Education Institute na kung saan sila yung nanguna sa pag-develop at paggawa ng DOST courseware na ito. Okay? So, huwag kayong mag-alala, yung link na to, pwede nyo may copy to, masyadong madali lang naman, SEI or Science Education Institute.dost.gov.ph. Okay? Ika-copy ko na rin to sa link sa video na to para hindi na kayo masyadong mahirapan. Okay? Okay. So, sa website nito, hanapin nyo lang muna dito sa right side, sa middle right side, yung logo ng DOST courseware. Ito yung logo ng DOST. Yan. So, i-click nyo lang ito para mapunta kayo sa website ng DOST courseware mismo. Okay? So, bago natin i-install or bago natin i-access yung installer ng DOST courseware, ay kilalanin muna natin kung ano ba itong DOST courseware na ito. Okay? So, bago natin simulan, alam nyo ba kung bakit tinawag siyang courseware? Okay? Kasi, ang explanation nila is, ito daw ay gawa sa iba't ibang courses o yung course.
So, or modules. At ito ay nilipat nila yung mga courses or mga modules nito ay inilipat nila sa isang software para mas maging interactive sa mga kabataan. Mas nakakaengganyo kasi siya. So, later on, malalaman nyo kung bakit at paano siya mas naging attractive at mas nakakaengganyo para matuto ang mga kabataan. Okay? So, ngayon, alamin natin kung ano ba tong DOST courseware na to. So, yung DOST courseware is a locally produced all original Filipino, highly interactive multimedia educational resource packages available both in Windows and Android versions. So they were conceptualized, digitized, and produced as spearheaded by the Science Education Institute or yung SEIDOST. So they worked in partnership with the Advanced Science and Technology Institute or yung ASTIDOST, and in cooperation, of course, with our Department of Education or DepEd. So the Philippine Normal University or PNU and the University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics Education or UPNISMED, which primary goal is to develop information and communication technology learning innovation to support the upgrading and improvement of science and mathematics education in the country. So the DOST courseware are provided, take note, for free to schools and are also made available online as supplemental resources for teachers and students as an interactive approach to e-learning and blended learning. So, makikita nyo dito na ito ay pwede nyo ma-access online at ang kagandahan nito ay hindi nyo naman kailangan talagang parating connected sa internet para magamit niyo ang DOST courseware na to. Okay? So, pwedeng i-download nyo lang siya minsan at pwede nyo siyang magamit afterwards ng dire-diretso. Okay? At kung wala naman kayong data or kung ganun man, pwede na kayong humingi ng kopya sa mga kaibigan nyo, 'di ba? Sa pamamagitan ng USB, flash drive, transfer nyo lang doon or ililipat nyo lang doon sa desktop or sa laptop niyo at pwede nyo siyang i-install. Okay? So hindi siya dependent sa internet kahit e-learning siya. Okay? So, kung meron din naman kayong cellphones or mga mobile devices, i-install niyo lang siya once at pagkatapos nun ay hindi na siya masyadong dependent sa data. So, hindi siya masyadong maaksaya sa data. Once lang talaga siya kailangan ng data, ito ay during the time ng downloading. So, prior sa installation. Okay, so alamin naman natin kung ano yung objectives ng courseware na ito. So it aims to optimize, streamline, and standardize educational lesson presentations in science and mathematics through the use of cost-effective and high-quality solutions. So syempre, katulad ng sinabi ko kanina, hindi niyo naman to kailangan i-access from time to time or ibig sabihin, hindi niyo kailangan mag-connect sa internet all the time para gamitin ito. At ang isa pang mabuti sa software na ito ay pwede niyo siyang ma-share libre, 'di ba? Hindi katulad ng ibang mga software diyan na kailangan niyo pang magbayad ng pagkamahal-mahal para magamit yung mga resources nila. So it also assists in developing competitive students who can maximize and enhance learning through the use of ICT. Alam naman natin na lahat ng mga bata ngayon ay meron ng cellphone, laptop at tablets at masyado silang naiinganyo sa mga gadgets. Tama? So, bakit hindi natin gamitin ang pagkahilig nila sa mga gadgets na to para matuto din sila at the same time? Diba? So parang hitting two birds in one stone. Another, it also equips teachers with supplemental tools to assist them not only in teaching but also in motivating their students to learn and participate in class discussions. So, tayong mga teachers, pwede natin itong magamit in conjunction with our lesson plans. Siyempre, hindi nyo naman kailangan baguhin yung lesson plans nyo para mag-match dito sa DOST courseware. Pwede kayong
puwede niyong ipagpatuloy ang execution ng mga lesson plans ninyo. At the same time, puwede niyong bigyan sila ng specific courses dito sa DOST courseware na 'to para mas lalong maintindihan nila ang lessons ninyo, 'di ba? Kasi alam naman natin hindi natin kayang ituro sa very limited na time sa classroom at kahit naman mag-video conferencing pa kayo sa mga students ninyo, hindi rin kakayanin pa rin, 'di ba? So, they can do this in their own time. Maraming advantage talaga 'to. Okay? So, sa mga students naman, kung gusto niyo mas matuto, pwede rin kayong magkusa kung hindi ito ginagamit ng mga guru ninyo. Okay? So, ano ba yung mga contents ng DOST courseware na to? So, meron siyang first edition ng Science and Mathematics from grade 1 to grade 6. So, meron siyang 102 modules overall. So, merong 60 modules sa mathematics at 40 modules sa science. Ito yung mga nasa grades 1 to grade 6, yung pinakaunang edition. So, ito yung nag-start pa sila. At na-improve nila, nagkaroon silang second edition sa grade 1 to grade 6 sa mathematics. Okay? So, ito yung inalign na nila sa K to 12, yung grades 1 to grade 6 na mathematics DOST courseware na meron siyang 60 lessons sa mathematics. Okay? So, meron siyang tatlong parts. Yung activity, fixing skills, and evaluation and features na may iba't ibang mga characters na makikilala ninyo pag ginamit na siya. So, ito yung nirelease noong 2014. So, medyo parang 6 years ago na siya yung second edition. Kaya, meron na rin silang grade 7 to grade 8 sa Science and Mathematics, yung first edition nila. So, meron siyang 120 lessons, lahat-lahat, 73 lessons sa Science, na kung saan covered niya yung maraming mga topic tulad ng matter, force, motion, and energy, living things, at kung ano-ano pa. Kaya meron din siyang 60 lessons sa mathematics na kung saan cover din naman niya yung numbers, number sense, yung mga number theory, na kung saan ito yung mga pinaka-basic sa mathematics na kailangan talaga nating maintindihan. Sa grade 8 naman, meron siyang 118 lessons overall, 61 lessons sa science, meron siyang 57 lessons sa mathematics. Okay? So, medyo advanced na siya ng konti. At sana magkaroon din sila sa susunod ng mga topic para sa senior high din. No? So, alam ko ongoing ginagawa nila to. So, kung meron kayong mga comments at suggestions, may binigay silang email dito. Pwede nyo silang i-email sa dostcoursewareph@gmail.com. So, ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano siya i-download. So, kaya binasa natin yun kasi itong part na to, ang kailangan nyong puntahan para ma-download nyo yung installer online. Gagawin nyo lang ito once. Okay? Hindi nyo kailangan to gawin ng paulit-ulit. Okay? So, gawin nyo lang, isi-click nyo lang itong icon na download na to at magbubukas yung bagong browser. So, magkakaroon kayo ng access dito sa form na to. Okay? So, lagay nyo lang yung information. Yung petsa ngayon is December 12. Yung location ko, syempre nandito ako sa Region 13, which is in Caraga Region. So, lagay lang natin yung email address. So, yung email address ko, huwag nyo naman sana ipamigay ito, ha? Atin-atin lang to. Ayan, okay. And then, ilagay nyo lang yung mga specific or basic information tungkol sa inyo at i-hit nyo lang yung next. So, sabihin natin dito, I am a senior high teacher. I teach both science and mathematics. Okay? And then, i-hit nyo lang yung next. Okay? So, how many times have you visited this download page? Yung sa case ko, parang mga 5 to 6 times na ata. Okay? So, submit nyo lang. Okay? At magkakaroon kayo ng link na to. Okay. Yung link na to actually, pwede nyo naman to talaga i-copy. Tsaka pwede nyo rin namang i-share sa mga kaibigan nyo. Pero syempre, mas magandang daanan nyo rin muna yung form na yun para magkaroon ng idea yung DOST kung ilan yung mga taong nag-access ng software na to para magka-idea sila kung ilan ba yung nagka-interest na i-download tong software na to, yung courseware na to. Okay? So, dito makikita nyo, meron siyang para sa Apple iOS. Okay, syempre kung gusto nyo i-download doon sa mga Apple devices nyo, Apple iOS yung gagamitin.
Kung meron naman kayong mga smart phones, yung mobile devices, Android APKs. Okay, pwede nyo rin i-download to. Kaya, pwede i-download to lahat-lahat, tapos later on, i-share na lang, i-transfer, i-Bluetooth ninyo, or i-share it ninyo papunta doon sa ibang device na kailangan. Kaya sabi ko, once yun lang talaga, kailangan itong gawin. Next is, syempre, yung system na ginagamit ngayon is MS Windows. So, ito yung i-click natin. Pag i-click mo yan, make sure lang muna na naka-check yung radio button na to, and then para pwede nyo na siyang i-download. Paano siya i-download? So merong download dito, yung may arrow papuntang yung pointing downwards, tsaka yung word na download. So i-click nyo lang yung download na yan, okay, at antayin nyo lang. So it will usually take some time para ma-download tong file na to, kasi medyo malaki-laki din naman yung file kasi nito. Okay, so tingnan natin kung ano ba yung details ng file na to. So hindi naka-specify. Okay, pero alam ko medyo malaking file din to. So ang ginawa ko na lang, para hindi tayo masyado matagalan, di-download ko na lang to. So yung pinakaunang file na makikita ninyo is actually itong OneDrive. Naka-zip siya. So see, 6.94 gig. Kasi may iba pala akong download dito. So gagawin niyo lang is i-unzip niyo siya. So kailangan niyo lang ng unzipper para ma-unzip yung file na to. Pero kung gumagamit kayo ng Windows 10, huwag kayong mag-alala kasi meron na siyang built-in na unzipper, okay? So ang gawin niyo lang is i-right click niyo lang yung device na to at i-click niyo yung extract all. Pag extract all ninyo, lalabas tong folder na ito. Ito yung OneDrive na to. So dito nyo makikita yung iba't ibang package na meron. Okay? So ang gagawin nyo lang is i-extract nyo yung package na gusto niyo, katulad ng sabihin natin package 5. Gawin nyo lang is bukas kayo ng ito yung ginagamit ko is 7-zip. Ito yung unzipper. So 7-zip yung ginagamit ko para i-extract ko yung file. So extract here. Pag click mo yung extract here, syempre mag-i-extract na siya. So makikita nyo lang na meron siya sa package 5. Ayan. Nasaan na ba yun? Grade 8. So yung package 5 is nasa grade 8. So makikita nyo, ito yung hindi naman ito APK, no? Ulitin ko lang extract here, okay? Okay. So para pala to sa Android tong part na to. So simulan natin sa package 1. Okay. Pero anyways, ang gagawin niyo lang talaga is i-extract niyo lahat ng files na gusto niyo. Okay? So ito sa mathematics to. So mabubuksan niyo itong mga iba't ibang folders na ito. Okay, so paano niyo pa i-install? Sa totoo lang, hindi niyo na siya kailangan i-install pag na-unzip niyo na. Okay, magtataka kayo, bakit ang daming zinizip, ano? So, yung pag-zip lang talaga ng file is para na ma-ensure na hindi mawawala yung mga important files na yon. Tsaka on top of that, zinizip siya para mas bumaba, mas hindi masyadong mabigat yung files na sinisave ninyo. Okay? So, nakakapag-save siya actually ng space at mas mabilis siyang i-transfer from one device to another. Tsaka especially pag nililipat niyo siya or transfer niyo siya online gamit yung katulad nung kanina, yung Office. Yan. Itong Office 365, pwede nyo rin yung i-share actually sa Google Drive at ibang mga cloud platforms. Okay? So, sabihin natin paano ba. Simulan natin dito sabihin natin grade 7. Okay. So, sa grade 7, punta lang kayo doon sa Windows. Di ba katulad ng sabi ko kanina, pwede siya sa Android at pwede siya sa Windows. So, syempre yung Android na to, pwede nyo i-share yung APK na to doon sa Android device nyo. I-Bluetooth nyo or i-share it ninyo. Pero syempre, hindi tayo interesado dyan kasi gumagamit ako ng desktop ngayon. So, kiklik lang natin yung Windows. So, dito sa Windows naman, click nyo lang yung desktop layer 7. At ganito lang siya kadali.
wala na kayong i-install. Kailangan nyo lang hanapin yung application. Under sa type nung file, hanapin nyo yung application. So, ito actually yung launcher. Okay? So, pag click mo to, mapapansin nyo na maglo-launch na yung courseware. Okay? So, since maglo-launch na yung courseware na to, yan. Yun ang kailangan nyo talagang ma-launch. Okay? So, para mas mabilis nyo siyang na-access sa desktop ninyo, i-right click nyo yung application na to. Tapos, ipunta kayo dun sa send to at gawa kayo ng shortcut. Send to desktop to create shortcut. So, pag pumunta kayo sa desktop, magkakaroon kayo ng ganitong icon. Okay? Courseware Player 7 shortcut. Pwede nyo na, kung gusto nyo, pwede nyo i-edit na lang yan. Yan, tanggalin nyo yan. Ayan. So, magkakaroon na kayo ng access or shortcut doon sa courseware na Player 7. Okay? So, ito yung para sa pang grade 7. So, ganoon na siya actually kasimple. So, ang gagawin na lang natin is ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng courseware. So, nakita na natin kanina, pero aalamin natin yung iba't ibang part kung paano natin gagamitin yung DOSC courseware na to. Okay? So, abangan niyo yung next video. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung environment ng courseware, paano siya gagamitin, at kung sino-sino yung mga gumawa. So, pasalamatan po natin yung mga kaibigan natin sa SEI, yung sa Science Education Institute, sa DOST, sa gobyerno natin, at sa mga tumulong sa kanila upang maging posible ang DOST courseware nito. So, kita-kita tayo sa susunod na video para mas malaman nyo pa kung paano gamitin, ano yung mga features ng DOST courseware na to. Okay? Maraming salamat sa panonood. Again, huwag niyo pong kakalimutan. Please do like this video, share this with your friends, and don't forget to subscribe to my channel to support me in creating more videos like this. Don't forget to also leave comments on the chat section or the comment section kung meron po kayong mga suggestions sa mga topics na gusto ninyong gawan ko in the future. Okay? Maraming salamat. At laban ng kahit merong COVID, pwede pa rin tayong matuto at nandyan kasangga natin ang gobyerno tulad ng DOST at ng SEI or Science Education Institute. Maraming salamat. Paalam.